Sir Eric, no? Sir Eric, mabuhay po kayo, napapanood ko lang yung mga video at yung mga Yes, sir. pagsagot nyo sa mga katanungan, paghayag nyo ng katotohanan. Ako'y natutuwa talaga, no? Na hindi, sabi ko nga, hindi pa huli ang lahat ng pagbabago. Kung minsan na ho kayo nagkamali, minsan na ho kayo na loko ng mga makakaliwang grupo at napasama kayo dahil ayon po sa inyong paniniwala noon na nabigyan mo kayo ng kaliwanagan na ngayon na ito yung totoo, hindi ho yung dati na sa ngayon ay napakarami na ninyong mga nakakasama na inilantad rin yung katotohanan. Nakakatuwa na sabi nga at the last time o bago tayo mawala sa mundo, maayos natin yung ating mga buhay na dapat itama yung tama. Hindi yung tayo pa rin ay nagkukubli sa dilim at nilalaban yung hindi naman natin alam kung ano yung pinaglalaban natin. Ka-Eric, ito lang ho kasi, no? Sabi nga, humingi na naman ng peace talk itong Makabayan Black or yung miyembro ng CPP-NPA na ngayon, anong reaction mo rito? Ikaw ba ay pwede bang, okay, sige, pabibigyan ulit, pwede bang hindi? Anong maging komento mo rito, ka-Eric? Thank you for a very good, insightful observation and reaction coming from your end, Sir Bong David. We appreciate that. Tungkol sa tanong mo po, sa peace talks, pwede po ang peace talks sa CPP, NPA, NDF, hindi naman tumigil ang government yan. Basta malinaw po ang DDR component. Disarmament, demobilization, and reintegration. Yan po ang hindi na ipahayag sa Senado nung nakarang hearing, Sir Bong. Kasi ang gustong mangyaring peace process framework o peace talks framework nila Teddy Casino at ng mga representante ng CPP sa Kongreso na ipinadala sa Senate nung magkarap-harapan kami ay ang lumang framework na ibinasura ni Pangulong Duterte, yung framework ng The Hague Joint Declaration of 1992, kung saan walang laman ito ng DDR. The component of DDR is a very integral component in any peace process kasi yan ay ending ng settlement. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan, Sir Bong, Colonel Zamudio, Sir, and Sir Emil, and Ka Erne, kung wala doon sa framework na gustong pag-usapan ang direksyon ng disarmament, ibig sabihin pagkuha at pag-lay down ng armas ng NPA. Wala doon ang demobilization, ibig sabihin pagbubuwag ng hukbo nila. At wala doon ang reintegration, di sila babalik sa ating mainstream society, but instead, they want long-term bilateral signed agreement of ceasefire and disposition of forces. Ibig sabihin, hihingi sila ng teritoryo ng lugar na makapag-operate sila at may armas pa rin sila. Kalokohan yun. That cannot be allowed. Kaya tama yung banggit ni Ka Erne na yes for peace, kapayapaan upang tapusin ang armadong tunggalian by way of deconfliction. Ibig sabihin po, tatanggalin natin ang armas nila because there can only be one armed forces. There can never be two armed forces. There can only be one state. The state is indivisible. Hindi pwedeng hatiin mong estado. And the state, because it is indivisible, there can only be one government. Hindi pwedeng dalawang gobyerno dito. Kalokohan yung binagbabanggit ni Teddy Casino. Panloloko, pangguguyo as if they are advocate for peace. Never na peace po, Colonel Zamudio, sir. Never po na peace ang purpose ng CPP, NPA, NDF. Malinaw yon sa loob ng 5 dekada. The objective of CPP, NPA, NDF is to overthrow the government by way of armed revolution, to seize political power, and to establish a pro-communist government in our country. So, where is peace there? No. Giyera at bigmaan ang gusto nila. Kaya ang peace is only an icing to the cake of their propaganda. Thank you for bringing that question, Sir Bong. And ano ba dapat ang gagawin natin kung ganon? Ipanawagan natin ang local peace engagement, wherein the local government units, the communities, the church, the NGOs, the civil society groups, and the communities of people in the families of those involved in the CPP, NPA, NDF, they will be given the chance to have a peace dialogue with the government. Ikayatin nilang bumalik sa ating pamahalaan ang mga leaders ng CPP, NPA, NDF. And number 2, there is an implementing mechanism right now na tinatawag na Task Force Balik Loob at ICLIP. These are mechanisms that provide local peace engagement away from the control of Joma Siston sa Netherlands. Ibig sabihin po, Colonel Zamudio, sir, hindi kailangang itali natin doon sa lumang kaayusan
na mga peace talks na ang ginagamit nila ay ang Hague Declaration para makapagpropaganda, makapag-recruit, makamaneuver, mapigilan ang security operations. At the same time, may release nila, Sir Bong, ang mga consultants nila. You can imagine, 22 Central Committee and regional leaders ng CPP ang naiparelease ni Pangulong Duterte noong magsimula ang usapang kapayapaan noong August 2016. Hindi na lahat ito nagbalik, kasama na ang na-convict ng korte na mag-asawang Wilmat Benito Chamson sa reklusyon perpetua sa kanilang pagdukot sa mga sundalo natin. I think that was 20 or 25 years ago. Pangalawa, maliban doon, nagtuloy-tuloy ang mga atake nila, panununog, pangbubomba. Colonel Samudio, sir, you can imagine, Sir Bong, during the entire 155 days from August 2016 to February 2017, 34 arson cases sa panununog ng mga heavy equipment ng Del Monte, ng Sumipro, ng Agumil, at iba pa mga korporasyon in Mindanao alone. During the bilateral ceasefire, hinayaan nito at kinayagan ni Pangulong Duterte, hoping that they will realize na ang gobyerno ay hindi basta-basta bibitaw sa kapayapaang usapan. But what they did are very unimaginable systematic destruction using the peace talks as pretext to cover their terrorism and atrocities, Sir Bong. So we will not go back. We should not go back to the old Hague Declaration framework. Ang nakakabahala, Colonel Samudio, Sir Bong, ito ang inilalako nila kay Leni Robredo. They are trying to market this kind of concept to Leni Robredo, hoping that Leni Robredo will become an alternative figurehead to challenge the leadership of Pangulong Duterte should they be able to develop the broad alliance for oust Duterte, or should President Duterte succumb to health problem at hindi na siya pwede maging Pangulo dahil sa kanyang health situation, inaantabay nilang mamatay si Pangulong Duterte at madisgrasya. Si Joma Sison mismo at ang NDF are trying to talk to Leni Robredo backdoor. Hindi ba yan kalokohan? So thank you for that question, Sir Bong. Yun, no? Oo. So, yun nga, no? Nakakalungkot na at nakakatakot na pwedeng mangyari. Kasi hindi natin alam, no? Hindi natin masabi kung anong maaaring mangyari sa Pangulo. At the other side, bigla nagkaganon. Eh di, ano na ngayon ang Pilipinas? Ano na ang bansa natin kung komunista yung nagpapatakbo? So, yun lamang ang sa akin ay ramdam na ramdam ko yung emosyon mo, ka Eric, mga sinasabi mo, kapag sasalita mo, yung galit at yung gusto mong at hangarin mong mabago yung sistema ngayon ng ating bansa laban sa komunismo. So, yun lamang po. Maraming salamat, Colonel Jerry, Partner Emil, at kay Sir Ernie. Thank you very much, Bo.